Mega love shout out mga kaibigan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ako po si Tech Shider. At muli po akong narito para ibahagi ang latest live broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Taos pusong pinasalamatan ng ating mahal na inang Reynang Helen ang mga taong nagbigay ng ambag na galing sa kanilang malinis na paraan upang matugunan na ang pang-financial na kailangan para matapos na ang pagbawi ng kalupaan at iba pa. Binanggit ng ating mahal na inang Reynang Helen na ang kanyang documentary book at ang mga royal decrees at ang kanyang mga nagawang testamento ang naging batayan ng kanyang misyon. Binanggit din po ng ating mahal na inang Reynang Helen kung bakit talaga na-delay ang pagdaloy ng grasya. Ito po ay ang pagnakaw ng mga claimants ng kanyang pagkatao. Huling nagbabala ang ating mahal na inang Reynang Helen na sumuko na mga taong mas asama. Habang may pagkakataon pa sila, bago may pataw ang batas ng soberanya, ang matinding parusa ng Rule 36. Ibinahagi din po ng ating mahal na inang Reynang ang nagawang kalaspatangan ni Mr. Augustus Suarez. Ang video po na inyong mapapanood ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen, at sa ating beloved Princess Putria Meriam Aljam. Ang original na video ay inyong mapapanood sa kanilang official YouTube channel, na aking pong inilink sa may video description. Para sa iba pang pagtalakay ng ating mahal na inang Reynang Helen, atin pong panoorin ang video. Magandang gabi po sa inyo lahat. Si Queen Helen Abdurrajak po ito. Live. At alam ninyo, ngayong araw, Hunyo 20, 2024. Nakikiusap ako sa lahat na talagang panahon na. Ang panahon ay panahon. At siyan ang kailangan natin tatandaan. Maraming taon tayong nag-antay at maraming taon tayong nagpakasakit. Maraming taon din tayong pinapapatay. Sa araw na ito, nagbigay na ako ng mga babala, ng mga mensahe para sa tunay na katarungan. Katarungan sa bansang Maharlika. Ang lupang pangako. Buong kalupaan ng Southeast Asia ay kinagpala ng Diyos Ama, ng Allah. Wala rito kinakampihan Islam man, Kristiyano, o Buddhist, o Hindus, o kung ano man ang inyong lahi at relihiyon. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya ang kailangan ko dito sa inyo ngayon, ang pag-unawa, respeto sa kapwa. Ang kailangan na pinaka-importante, respetuhin ang sarili at may disiplina ang sarili. Kasi ito yung batayan ng makapangyarihan kung tayo ay sumusunod sa kanyang batas ng divino gobyerno. Marami kayong mga katanungan. Ito nga ba ay totoo? O ito ay isang fairy tale, katang-isip o alamat? Pinagtatawanan ni Yurakan at magpahanggang ngayon, ini-small, pero okay lang. Masaya pa rin ako. Dahil kahit papano, narating natin ang dulo ng misyon na ito. Nagpapasalamat ako sa lahat at tumutulong at nag-aambag-ambag, araw-gabi binubuno. Dahil lang hindi nila alam. Mas importante sa akin
ang sininti mo, mga pera na galing mismo sa pinagpawisan, pinagpaguran. Hindi yung galing sa drugs, hindi yung galing sa sugal, hindi yung galing sa illegal. Marami sa inyo, magpahanggang ngayon, namamangka sa maraming ilog. Bagkus kayo ay naliligaw. Isang araw, mamulat na lang kayo sa isang lugar na hindi na kayo makabangon, na hindi na kayo makapagsabi, patawad, mahal na ina. Patawad, aming Diyos Ama, aming Allah. Puro kayo kasi nakatuon sa material na bagay. Nakalimutan ninyo na meron pala tayong kailanganin, aayusin. At iyan, hindi ninyo namalayan na naanay na kayo dahil sa sobra ninyong pagplano kung ano ang sunod na gagawin para magkaroon kayo ng posisyon, para magkaroon kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng eleksyon. 2016, sinabihan ko na kayo na walang eleksyon. Maraming beses ako na tama na, sobra na, dahil tapos na ang agreemento. Ngayon, hindi nyo na ako masisisi. Dahil ang libro, ang siyang naging batayan na dokumentaryo sa misyon na ito. Hindi lamang iyan, kasama na ang royal decrees, kasama na ang mga testamentong ginawa ko. Pero, kung binigyan ko kayo ng testamento at ginamit ninyo sa mali, wala na ako riyan. Hindi nyo na ako masisisi dahil iyan ay nakalaan para sa kaginhawahan ng lahat, hindi sa inyong personal na interest. Maraming nag-misrepresent sa akin at iyan ang dahilan na na-delay tayo ng husto. Ang aking pangalan, dinungisan, nilapastangan, subalit namamayagpag sila at sila mismo, si Maria Makiling, Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurrajak. Ang hindi nila alam, lahat ng pangalan na iyan ay may bantay. At ang bantay na iyan, ang siyang magbibigay sa inyo ng angkop na kaparusahan. Sumuko na kayo. Bago pa man ipataw sa inyo ang batas ng soberenya. Ang soberenya na iyan ay nakaugat sa batas ng Divino Gobyerno. May pagkukulang pa ba ako? Meron pa ba ako dapat ibigay sa inyo na kailangan magising kayo? Sa ngayon, magigising talaga kayo. Dahil hindi nyo na mahawakan ang puwersa ng kalangitan. Sinabihan ko na kayo noong 2021
2022, 2023, na lumampas na kayo sa kasunduan na binigay ko sa gobyerno. Lumampas nga sa kasunduan si Lucifer. Si Lucifer, hindi niya batid na meron palang nakatakda para bawiin sa kanya ang sangkatauhan. Marami pa rin sa inyo hindi naniniwala. At marami sa inyo binabaluktot ang mga binibigay ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo at lola na naghand sa atin, na nagbigay ng maraming mga instruction na pagdating ng panahon, makikilala ninyo muli ang kapangyarihan ng Diyos Ama dito sa lupa. Maraming taon ako nagbaybay. Maraming taon din ako nasugatan, lugmok sa kahirapan, punong-puno ng pasakit. Balikat ang mga masasamang salita. Pero, iyan ang dahilan na sa huli pa rin ang ngiti na siyang magbibigay sa inyo ng konsyensya de palabra de honor. Dahil hindi kayo naniwala, hindi niyo man lang binigyan ng pansin ang nasa utak ninyo, pera. Ang nasa utak ninyo, lamangan ako. Okay lang yun. Dahil yan ang batayan kung paano kayo lilitisin. Kung paano kayo bigyan ng hustisya. Lahat na sa libro. Lahat. Dokumentaryo. Dokumentado. Selyado. Diba sinabi ko sa inyo, I don't go for redemption. Recovery po ako. Dahil yan ang inutos sa akin, bawiin ang para sa atin na kinuha nila. Yung sa akin nga, kinuha pa nila. Kaya karapatan ko lang bawiin ang akin. Ngayon, ano ang mangyari sa inyo? Dahil kailanman hindi niyo makukuha ang identity ko. Nakawin niyo man na maraming beses. Hindi niyo pa rin mapatay ang espiritu ng katarungan. Na iyan ay binigay sa akin. Ang pag-implementa niyan ay delegado na sa makapangyarihang ahensya ng buong mundo. Nagbigay ako sa inyo ng mga otoridad. Tama. Pero, inabuso ninyo. At ang masakit, harap-harapan ninyo akong tinraidor. Ganda ba yan? Masaya kayo dyan? Nakita yung ang pagpakahirap ni Queen. Yun man lang sana binigyan nyo ng halaga. Dapat kayo ang magbigay sa akin, hindi yung nilulustay ninyo. Yung mga binibigay na galing din sa mahihirap. Iyon ang iniiyak ng aking puso at damdamin. Dahil ako pa ang napagkamalan na scammer.
Pero hindi niyo man lang inintindi yun. Pagkus pinangalandakan niyo pa. Subalit hindi niyo alam. Listado kayo lahat. Lahat ng inyong mga liderato may kalalagyan. Pues, lahat kayong mga kaalyado na ginamit para murahin kami. Si Kuya Raja, may kalalagyan. Mas lalo na yung nagtangkang patayin kami. That is attempted murder. That is a crime. Krimen po yan. Nang dahil sa pera, nakayanan nyo kaming saktan? Kung hindi ko nasagip si Kuya Raja noong December 1, 2022. Saan na si Queen? Kasi alam ko ang utak ninyo. Pinlano ninyo pinong-pino. Subalit hindi ninyo na-figure out. Matalino po si Queen. Hindi ko pinubuhat ang sarili ko. Isang salita nyo lang. Natugma-tugma ko na yan. Nabuhol-buhol ko na yan. Sinusulsi ko. Bawat galaw nyo. Bawat pananalita ninyo. Para matuntun ko kung sino nga ba ang naglulustay ng pera ng mga lolo, ng heritage account, at kung sino ang umabuso dahil binigyan kayo ng pagkakataon maging trustee, magiging administrator, o magiging assignee. Pero hindi sa inyo yan. Nakapagpalabas ba kayo? Alam ninyo, lahat ng sistema ngayon, lahat ng bangko, ay i-account, inventory. Kaya malalaman din namin kung sino ang gumamit ng bawat heritage account na pinahiram sa inyo. May pangalan po kayo. At may pangalan din ang mga lumapit sa mga bangko. Di ba kayo natatakot niyan? Wala pong lulusot yan. Dahil yan ang hindi ninyo namalayan sa akin na magawa ko ang kailangan kong gawin para kayo ay malagay na sa hustisya. Dahil kayo ang nagpahirap sa bayan at sa sambayanan. Anong nangyari? Anong dapat gawin? Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong magpakita. Huwag kayong maging arrogante diyan sa Facebook o dito sa Trimedia. Dahil mas lalo kayo mapadali damputin. Meron nang naka-assign dyan. Ang lolo sa China, hindi nagpapabaya yan. Meron yan silang ginagawa. Pinakita ko na sa inyo yung otoridad at binigyan ko ng original copy si Kaka Eduardo de la Cruz. At iyan ang ginamit ni Maria Busoy. At yan din ang ginamit ng mga claimants na ngayon, ang hindi nyo alam, pain ko iyan. Binigyan ko rin yung mga taga-Sarawak. At iyan pa ang masakit dahil bumaliktad pa. Ang mas masakit, yung mga kasama ko, porque sila ay may koneksyon sa China at binigyan ako ng taning ng mga iyan.
Iyak lang. Akala nila, yun lang ang basihan ng otoridad. Yun lang. At bigyan ako na hindi na ako dahil gumawa na sila ng duplikado, triplikado, at ilan na kayo? Pasensyahan tayo dahil dyan kayo malalagay sa kaparusahan. Divino Gobyerno, Rule 36. Tingnan nyo na lang ang Hadith Quran o kaya ang Ten Commandments o kaya sa mga lingwahe ng kalangitan. Kung hindi kayo susunod, bahala kayo. Basta kami, meron kaming patutunguhan. Inihanda namin ang aming mga sari-sarili para dito. Kaya nga, sa lahat ng mga nag-aantay, katarungan ba ang kailangan ninyo? O kaginhawaan? O kaya pamumuhay na wala nang nag-o-oppress, wala nang nanggigipit, wala nang iniisip kung meron pa ba sa hapagkainan. Pantay-pantay ang hiniling ko sa taas. Kung anong makain namin, makain ninyo. Hindi katulad ng mga nakaraang siglo na ang hari tinitingala lang sa palasyo. Iniipit kayo ng dahil sa mga taxes. Kailangan yung buwis bayaran ninyo. At yan ang ginawa ng Malacanang, ng gobyerno, ng lahat ng opisyalis. Kaya nga sino ang namumuhay na marangya? Public officials, militar, opisyalis hindi yung mga ultimo, hindi yung mga utusan, kundi yung mga nasa high-ranking officials. Hindi lang yan. Pinaplano pa kung paano magkapera sa pamamagitan ng giyera, sa pamamagitan ng pisto, sa pamamagitan ng sigalot. Kasi in every sigalot, meron silang pera. May komisyon sila sa bala, sa baril. Lahat iyan business. At iyan hindi nila sinasabi yan sa ultimo. Kawawa ang Muslim, ginawang laruan sa Mindanao, sa Sulu, sa Palawan, sa Borneo, nang dahil sa mga oligarko na sinasabi. Ngayon, masasabi niyo pa ba? Madidiretsyon niyo pa ba? Hindi na. Dahil tinapos ko ang misyon na ibalik ang kapangyarihan sa Kanya, the Creator Himself. Ibig sabihin, tayo ay may pinagmulan. Tayo ay isang nilalang na dapat sumunod sa kagustuhan niya. Hindi kayo ang masunod. Kapangyarihan ng Diyos Ama sa lupa. Pinahiram lang ang politiko, ang militar, lahat kayo. Namamayagpak kayo mga religious ng buong mundo. Kayo ang naging dahilan. Nagkaroon ng hanay sa mundong ito. Kristiyano, pinagpapatay, Muslim. Muslim, pinapapatay, mga tribo. Tribo against tribes, clans, para lang magkaroon ng kapangyarihan. Ngayon, matitikman ninyo ang tunay na kapangyarihan. At iyan paghandaan ninyo. Dahil kunting panahon na lang ang nalalabi.
Kinakailangan ko lang ang inyong suporta dahil ang pagbawi madugo. Pera ko na, pangalan ko na, nilalansi pa. Kunyari, tumutulong. Pero yun pala, pinaghati-hatian na nila. Yun ang masakit sa akin. May pruweba eh. May system. Pumunta ako. Pumunta ako ng Sabah. At doon ko nang laman na panalo si Kuya Radya. Dahil natin nilang magkapatid. Ang isa napunta sa politika, sa oligarko, at sa mga packagers. Hari ng barn. Ang kapatid. Ang totoong hari ay nasa tabi ni Queen Helen of Durajac. Parehong apo. Subalit ang isa napunta sa claimants. Ang isa napunta sa tagapagmana. Na yan ang inaayos ni Queen mula noon magpahanggang ngayon. Ngayon, masabi niyo pa ba na nagkulang si Queen sa paalala? Kahit patayin niyo lahat ng mga tao sa Sabah para bigyan kayo ng pera. Kasi ang ginagawa ninyo, dinadakip niyo yung mga tao. Ilalagay sa kulungan. Sinong nag-uutos? Ang hari ninyo. Dahil pinahiram ang Sabah. Iyan ang hindi maintindihan ng ibang tao. Wala kayong ginawa kundi manggipit. Malaki ang pera na nakukuha sa pagkaroon ng raid o kaya kinukulong ang mga tao dahil dyan sila nagkakapera. At ang pera na yan, yan ang ginagastos nila sa pagpaaway sa Mindanao. At ginagastos nila para masuportahan ang BARM. Masakit, di ba? Lahat ng ahensya. Pero ang pinakamasakit, ako pa mismo iniipit ninyo. Dapat ako pa sana ang tulungan ninyo dahil ako yung gumagawa na para iahon kayo sa kahirapan. Sumusunod kayo doon sa mali. Doon pa kayo talagang tumututok doon sa mga matatamis na dila. O ngayon, diretso pa kayo. Tingnan natin kung saan kayo dadamputin. Hindi ako nananadya. Nagsasabi lang ng katotohanan. Sana sa panahon na ito, sana hindi na kayo maliligaw. Open your eyes. Ibuka niyo yung mga mata ninyo para maintindihan ninyo kung kayo ay nasa maling landas o sa tamang landas. Maraming nagsasabi, mag-release na sila, mag-release na, hanggang sa ngayon. Lahat ng claimants na nagsasabi, mag-release na. Pakiusap. Ibalik nyo na ang mga accounts na yan sa Secretariat ng Maharlika. Hanapin ninyo si Sultana Madeline. Kung gusto ninyong magkaroon kayo ng reward dyan, o kaya pakinabang, ibigay nyo na sa tamang kamay. Iyan dapat ang ibibigay sa inyo, financial team, Augusto Suarez, na lahat na nagpresenta, na nag-aayos ng ating kabangkuhan. Subalit hindi ninyo sinunod yung plataforma na binigay ko sa inyo. Pagkus! Ako pa ang nilapastangan ninyo. Ako pa ang pinatay ninyo. Ako pa ang ninalanghiya ninyo. Dahil dito nakikilala kung karapat-dapat pa ba kayong tratuhin, nakaalyado, kasama, kailangan na ninyo ilagay sa hustisya. Dahil malaking kasalanan iyan
sa paggalaw ng pera na walang basbas ang sovereign niya o kaya ang United Nations na siyang gumaganap at ang World Bank. Central Bank Treasury, alam nyo, ang batas. Pero kung kayo ay naglaro, siguraduhin din natin iyan na mapaparusahan kayo. Okay lang nung panahon na hindi pa naitatag ang Divino Gobyerno. Sinabi ko sa inyo, 2009, nagbigay pa ako ng palugit. Dahil in 2013, September 16, alam namin, tapos na ang mga agreemento. Inantay ko. Ang 2015, March 22, na nag-end na ang Carpenter Agreement. Kaya nga walang mandamos ang American government over the territory of Southeast Asia. Dahil pinahiram lang sa kanila eh. Ngayon nag-claim kayo ng Deed of 1878 through dito, after ng Makaski, ngayon ginawa ninyo dito sa Sampa Court ng Madrid. Kung ako sa inyo, packager, lahat kayo nasa pisto, isurrender nyo na kung gusto nyo makinabang dyan. Dahil wala kayong karapatan. The authority has been already returned back to the mother account. Ngayon sabi nyo, kayong signatory, hindi lang daliri ninyong mapuputol, ito pa. Iyan ang Rule 36. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Titingnan ninyo mabuti. Kung ako nga ba ay nagsasalita lang ng maliit o kaya malaki na at makakatotohanan na. Ramdam ko ang galit ninyo dahil nawalan kayo. Kaso lang kung hindi namin kunin sa inyo, kayo pa ang papatay sa amin, kayo pa ang papatay sa sambayanan. Sa paanong paraan? Dito pa lang sa COVID, pinatunayan ninyo, nakasabwat kayo ng mga pharmaceuticals. Na iyan sila ang nag-program ng depopulation. Naging kasabwat kayo ng tinatawag natin slavery, pang-aapi, pagbibigay sa inyo ng sakit, mga sambayanan. Kaya nga minsan, kawawa kayo. Kasi nahuhubog ang utak ninyo na doon dahil sa eleksyon. Pagsabi na mag-distribute ng pera, kakapiranggot lang palang perang bit-bit. Yung iba pa dyan ay peke. Alam niyo ba yun? Yung cheque na yan, wala yan pundo. Kailanman ang politiko ipunong-puno ng kasinungalingan. Kunti lang ang katotohanan. Kunti lang ang mga politiko na may puso sa tao. Lahat iyan ineskwela nila kung paano manggancho, kung paano kukuha ng pera sa inyo. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Ang politiko, meron yan mga packagers. Nagbabayad yan sila. O, example lang. Gusto mo maging guro, hindi ka makapasok. Sa barn, hindi ka makapasok. Sa Mindanao, hindi ka makapasok. Kailangan dumaan ka at magbayad ka ng 1 year bago ka maging regular. 1 year ng salary mo kinukuha ng nag-sponsor sa iyo. Tama o hindi? Tama. Dahil ako mismo naka-witness niyan. Paano sa sundalo? Sa military? Sa pulis? Kailangan magbenta ka ng mga kambing mo, magbenta ka ng lahat ng mga ari-arian mo bago ka makapasok
sa pagkapulis. Kung hindi ka makapasa sa level na ito, dadagdag ka ng pera. Sinong yumayaman? Mga opisyalis. Kaya, anong dapat gawin dyan? Kung nakikinig man ang mga makapangyarihan, binibigay ko na sa inyo ang batayan kung bakit kailangan linisin ang buong kaharian. Ngayon, hirap ako, yes. Dahil kayo lumaban, tingnan mo. Ang pera nyo galing sa Sabah. Galing doon sa mga kinukulong ninyo. Galing doon sa mga illegal. Paano? I-raid nyo yung tao dahil walang dokumento. Ilalagay ninyo sa kulungan, ipatubos ninyo, kaya yung pera na yan, yan din ang ginagamit ninyo para din pagpapatayin ang mga taga-Sulu, taga-Mindanao. Yan ang pera kung bakit mayaman na mayaman yung naging hari ng BARM. Masakit, di ba? Kaya nga yung pamilya sinasabi, wala man pera yan si Helen at saka si Mamay. Ang totoong hari, yung may pera. Ngayon, huli kayo. Paano yan? Hindi nyo na mapipirahan dahil tapos na ang paghari-harian ninyo sa BARM. Lahat kayong mga pulis, lahat kayo na nagsuporta sa BARM, mula nung panahon na sinasabi ko illegal ang BARM, ang ARMM, hindi kayo nakinig. Lalo ng mga obispado na nag-sponsor, lalo na ang mga kaparian, lalo na ang mga religious order na talagang nagpirma sa ngalan ng BARM. Galit kayo, mga Katoliko, sa akin? Kawawa ang mga Muslim. Ginawang laruan. Dahil mangmang sila. Bakit sila naging mangmang? Dahil yung mga sultan-sultan, yung mga politiko na mga Islam na mga lokal ng Sulu, nababayaran. Ayaw nila maging matalino ang mga tao dahil ayaw nila lumaban yung mga tao. Yan ang ginawa sa Maguindanao. Kaya nga, mas ginusto nila na merong mga armadong grupo na nagtatakot at binabayaran para magpagbigay ng katakutan para walang peace, walang tinatawag na kapayapaan, para walang kaunlaran, para sila absuelto sa ibang bayan. Diba magaling? Yan ang pamamalakad ng kadiliman. Yan ang gusto nila para sila lang ang may karapatan kumain ng masarap. Napansin ninyo? Bakit sinabi ko sa paghanda ninyo, kamote, kakanin ang ilagay ninyo sa pagkainan? Nakita iyan ng buong mundo. Dahil diyan, sinisigurado ko na mas secured yung pagkain natin, mas halal, mas nakakabuti, dahil ito mga nabibili natin, meron ng iba dyan, human flesh. May katawan na ng tao. Iyan ang dapat din yung titingnan. Food security. Nire-recommenda ko yan lahat para sa inyo. Para pagtulong-tulungan ninyo ang tunay na kailanganin natin. Sana itong isang parte ng aking pananalita, maintindihan ninyo mabuti na ang panahon, ang termino, dapat tapos na. Ngayon, kailangan lang mabaybay natin para hindi tayo mapahamak. Kung ako sa inyo lahat, tulungan niyo si Queen. Kahit hindi niyo ako tulungan, matutuloy. Ang takda, itinakda, ay talagang mangyayari.
Hindi nyo na ako mapipigilan dahil yung pananahimik ko mas malalim, mas marami akong nagawa at mas marami akong naigawa para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat doon sa mga nag-donate at nagsusuporta ng continuous sa Ligwasan Mars. Nauubusan ang aking mga puwersa, mga peacekeepers, dahil siyempre natural, kailangan bantayan ang ligwasan. Sila po kasi ang mga neutral forces natin. Darating ang araw, maintindihan ninyo na ang Ligwasan Mars, ang siyang yaman, para din sa inyo lahat. Hindi para sa BARM, hindi para sa Malacanang, para sa inyong lahat. Kaya kahit naghihikahos si Queen, tinataguyod ko yung kayamanan na dapat kayo lahat makaintindi na yan ang puwersa, na yan ang yaman, yan ang enerhiya ng buong mundo. Kaya nga nabawi natin yung mga sanga-sangang mga korporasyon na gumamit sa oil and gas sa buong mundo. Kaya, pasensyahan BARM, hindi nyo kayang itago sa mata ni Queen ang sobrang paggamit ninyo sa kayamanan ng hindi sa inyo. Sulit nyo na lang para hindi kayo madisgrasya, madiskaril. Kasi, ito na nga ang sinabi ko. Buhay nyo o buhay ko. Pero ang buhay ko, taddarin nyo man, babalik at babalik ako sa kaligtasan ng aking pamilya. Pamilya ko ang naniniwala sa akin. Kahit kadugo ko kayo na hindi kayo naniniwala sa akin, hindi ko kayo kapamilya. Ang pamilya ng kalangitan, ang pamilya ng Lemuria, ang siyang gabay ko para matupad ang itinakda, nakatakda ang panahon ng ginto. Gintong panahon ang siyang aahon sa atin lahat, ang siyang magbibigay sa atin lahat ng tunay na kapayapaan, kaunlaran, at tunay na katarungan. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.